according to Manong Chabit, nagbigay ng assurance si Ping Lacson na ibubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee, ipapatawag si Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, kasama si Chavit Singson, at bubuksan ang Cabral files, no? All of this, after 3 days, hindi na nagpatawag kay Manong Chabit, wala nang invitation. At naibaon na sa limot ang gustong gawin ni Ping Lacson nung mag-usap sila ni Governor Chavit Singson. At simula doon ay nagsimula na ang mga pagsasampa ng kaso laban kay Governor Chavit Singson. In fact, itong kaso na ito, ang cyber libel, mga kababayan, itinago ito, pasikreto ito na i-file, nalaman na lang niya na may warrant of arrest na siya. Doon sa Ilocos Sur ito nanggaling. Hindi niya binanggit ang private complainant, pero sabi niya, natulungan ko itong tao na to eh. Pero ngayon ay ginagamit na nila Marcos at ng asawa niya upang magsampa ng gawa-gawang mga kaso. Nang gimmick ng pangiintriga ni Matibag, Ma'am Lorraine. So anong tawag doon? Hindi na nakagapos, nakabarikada. Nakabarikada ang katotohanan, Ma'am Lorraine. Yeah, pero yung pagka-desperado niya is so blatant, 'di ba? At saka yung Mhm. mga senators natin ngayon, no, the brave senators who are standing for our country. Grabe, kasi when it comes to power, no, yung power sa government, no, sila na yung, at least there's somebody up there, mga senators who are fighting for the country. Tapos, hindi lang sila, di ba, buong Pilipinas lumalaban na ngayon. So, Tama. sila na yung mga leaders natin ngayon, 'di ba? Sila na yung pinapakita nila. Kaya nga natutuwa ako for them, very inspiring talaga. At can you imagine? Can you imagine kung lahat ng senators ay katulad nila Bam Aquino, nila Kiko Pangilinan at ni Virus, 'di ba? Kasi that's what we saw. That's what we saw in Congress, At right? sinong mga, paano nyo kumikita yung May program script nyo? Totoo na, naman Eric, po. may script na, 'di ba? Oo, may script, no? Totoo naman po, wala kaming advertisers doon kasi voluntary program yun eh, mga kababayan. And ang editorial policy doon, as long as you speak the truth, you stand for truth at susuportahan ka ni Pastor Kibuloy, susuportahan ka ng SMNI Editorial Authority. Kami ni Ma'am Lorin, arbitrary ha. Pinakulong kami, sinisigaw-sigawan kami, Mm. binabastos mga abogado namin, pinagkakansyawan kami. Pero kami po ay mas lalong naging matatag. Yeah. Hindi po kami natinag hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin kami, kinakasuhan kami, pare-pareho kami halos ng mga kaso. And yan din po ang nakita namin, mga kababayan, sa paninindigan at pahayag ni Manong Chabet at naging pahayag ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ma'am, how important it is of all the guaranteed rights protected by the Constitution, yung kalayaan sa malayang pamamahayag, kalayaan sa pagpapahayag na sinasabi ni Governor Chavit Singson, ay sinasabi niya, hindi niyo ako mapapatahimik. Mhm. Sapagkat ako ay magsisiwalat at magsasalita ng katotohanan, it's Marcos and Romualdez ang pasimuno sa dambuhalang korupsyon at malaganap na pandarambong. Ma'am, your reaction to this statement of Manong Chavit Singson? You know, a beautiful statement. I want to read parts of it, okay? His Sige, ma'am. official statement, he said, Manong Chavit said, okay, Governor Chavit Singson said, this is his official statement. No one should be fooled into believing that this is simply about a private cyber libel complaint. If this administration believes that the manner in which this case was handled will silence me, they are mistaken. I wear this arrest as a badge of honor. I Mhm. respected the legal process and voluntarily sought to immediately post bail through the courts. However, the Quezon City judge refused to accept my bail and insisted I first undergo police processing. It is not true that I was arrested at my residence. What should have been a routine legal proceeding was an attempt to publicly humiliate me. Within minutes, my booking photograph was already circulating publicly. Yan ang mainstream media na Marcos Yeah, Media bayaran, 'di ba? Mga kupal of kayo. course. Okay? That does not happen without authorization. Since the police operate under the executive branch, we have every right to ask who ordered it and why.
The circumstances surrounding this case are also highly unusual, including the newly designated judge from Manila and the Mhm. speed with which these proceedings moved forward. As I intensified my calls for a full investigation into the flood control controversy and sought answers regarding the use of flood control funds intended to protect Filipino communities from flooding, efforts to discredit and immediate intimidate me soon followed. Hindi ba kapansin-pansin na habang lumalabas ang detalye ng korupsyon, ang mga nagsasalita tungkol dito ang siyang pinatatahimik at sinasampahan ng kaso? Sa halip na ipaliwanag kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso ng taong bayan, mas inuuna pang habulin ang mga kritiko upang ilihis ang atensyon ng publiko. Sa mga kababayan ko, huwag tayo magpapasindak. Ang tunay na issue rito ay hindi cyber libel. Ang tunay na issue ay kung saan napunta ang pera ng bayan, sino ang nakinabang at sino ang dapat na managot. I will not be silenced. No arrest, no case, and no amount of political pressure will stop me from pursuing the truth and uncovering who the real mastermind is behind this scandal. The more they try to silence me, the more determined I become. Ganda. Sobrang ganda. Ayun. I really want to, Saludo. I want Saludo to, kami dyan kay Governor Chavit yeah, Singson. yeah. Alam mo, ang ganda-ganda kasi yan yung, ito yung dapat na example kung paano tayo ngayon. We should resist. Resistance talaga. I like the tone of defiance of Manong Chavit because we are now going against a very oppressive and abusive state. No? So, malaking bagay dapat what's the term? Dapat i-shackle. What do you call it? Ikadena. Ikadena. Kadenahin natin ang estadong abusado. Kasi tayo yung taong bayan. No? So, dapat mas makapangyarihan tayo kaysa sa estado. Hindi pwedeng tumatahimik tayo ngayon kasi pag tumahimik tayo, itong estado na napaka makapangyarihan na ngayon ay nakita nating mga abusado na parang criminal syndicate ay mas grabe ang gagawin sa atin at sa mga anak natin at pag tayo ay tumahimik, no, mag-goodbye na lang tayo sa Pilipinas kasi talagang lugmok na lugmok ang Pilipinas at pag tayo ay tumuhimik, mawawala na tayo kasi ang meron lang tayo ay ang isa't isa at ang kalayaan nating magsalita, ang boses natin. Lakasan natin ang boses natin at katulad ni Manong Chavit, resist and be defiant. Walang matatakot dito. At sa tingin ko, ma'am, yan din po ang tono ngayon ng 10 senador na nanatili po sila sa state of defiance. They refuse to submit themselves to be manipulated and controlled by Marcos. At yung statement na yan ni Governor Chavit Singson, kasi wala na si Senator Bato de la Rosa. Akala ko may bumaliktad. Wala din dyan si Senator Jinggoy. Yeah. Wala din bumaliktad na si Chis Escudero. So yung Chis Escudero na yan. Magnanakaw yan. Yung naninindigan ngayon na 10 senador is an outright defiance on the mandate na gustong gawin ni Marcos sa kanyang mga Marcos senators. No? Sabi niya, ang mandato ko sa inyo at utos, bulabugin at durugin, paralisahin ang mga lumalaban sa kagustuhan ko sa Senado na itulak ang Senate Blue Ribbon Committee at mag-imbestiga kahit na dapat ibaon na yan. So hindi po nagpatumpik-tumpik dyan ang grupo nila Gatchalian, nila Tito Soto, nila Hontiveros, Pangilinan at Ping Lacson. In fact, ang itinuro ni Senator Ping Lacson dyan, ni Senator Alan Peter Cayetano, si Ping Lacson. At si Manong Chavit Singson na nakausap namin ito sa pulong ng Kampilan, sinabi niya na ginood time lang tayo ni Ping Lacson. When he went to Ping Lacson, according to Manong Chavit, nagbigay ng assurance si Ping Lacson na ibubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee, ipapatawag si Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, kasama si Chavit Singson, at bubuksan ang Cabral files. No? All of this, after 3 days, hindi na nagpatawag kay Manong Chavit, wala nang invitation. At naibaon na sa limot
ang gustong gawin ni Ping Lacson nung mag-usap sila ni Governor Chavit Singson. At simula doon ay nagsimula na ang mga pagsasampa ng kaso laban kay Governor Chavit Singson. In fact, itong kaso na ito, ang cyber libel mga kababayan, itinago ito. Pasikreto ito na i-file, nalaman na lang niya na may warrant of arrest na siya. Doon sa Ilocos Sur ito nanggaling. Hindi niya binanggit ang private complainant pero sabi niya, natulungan ko itong tao na to eh. Pero ngayon ay ginagamit na nila Marcos at ng asawa niya upang magsampa ng gawa-gawang mga kaso. Similarly, ganyan din pong ginawa sa amin, sa atin, Ma'am Lorraine. Lahat ng mga nagsasalita at hindi nagpapasakop, tinatakot, no? May quadcom, tuwadcom dati, may kung ano-anong mga patawag sa Kongreso. Ngayon, ang hindi mag-work ito, NBI na at DOJ. At ngayon, pati na ang Ombudsman. At ang sabi ni Manong Chavit doon sa kanyang statement, hindi tayo patitinag. Hindi tayo mananahimik. Sapagkat the moment na matinag at matahimik tayo, matakot tayo at mag-alangan, the more na ma-emboldened o the more na magiging malakas ang loob ng mga mapanupil at mapang-aping puwersa ng Estado. Pero kapag may pushback, may pagtulak ang mamamayan, yun pong ibig sabihin namin ni Ma'am Lorraine. No? Kapag sa mga Pilipino, huwag tayong magpapasindak. Ang tunay na issue ay hindi ang cyber libel na kaso. Ang tunay na issue kung saan napunta ang bilyon-bilyon na pera ng mamamayan, sino ang nakinabang dito, sino ang mga dapat managot. Sharp, Ma'am Lorraine, very sharp ang pagtumbok dito ni Manong Chavit Singson. At sabi niya, hindi tayo magpapapahiya. Na hinihiya tayo. Ginawa din sa akin yan, Mama. Hindi ako papiyansahin ng judge sa Quezon City sa kasong inciting to sedition unless ako ay mag-booking, susuot ako ng dilaw na t-shirt at mag-mugshot and then mag-apply ng bail. Which hindi yan required, hindi mandatory yan, Ma'am Lorraine. For as long as you are open for voluntary appearance in court, you can be subjected to process bail. Hindi absolute na magpunta ng police. Sinabi din yan sa akin ng judge sa isang kaso na inciting to sedition ng PNP CIDG. Kaya nga, pumunta talaga ako sa CIDG at tumayo sa mugshot line, kagaya ng ginawa kay Manong Chavit Singson, mga kababayan. Sapagkat yung judge na yon ay may utos na hindi i-accept ang bail application kung hindi magpa-process sa police booking. Para lumaganap ang picture na yan, binabasahan ka ng Miranda Rights Doctrine, parang inaaresto ka talaga, Ma'am Lorraine. At may epekto po yan, no, sa public perception. Napapahiya ka, pinapahiya ka, at may takot na epekto yan sa mga nagsasalita. Kaya marami po, ma'am, ang natatakot na mga vloggers, natatakot na magsagawa ng exposition, no, hinggil dito sapagkat pwedeng kasuhan din sila kagaya ng ginagawa ngayon sa atin kay Manong Chavit, Ma'am Lorraine. Alam mo, one of the most iconic photos, no, very inspirational in Philippine history is yung execution ni Dr. Jose Rizal. Yung when he turns around and the moment he shot, 'di ba? Somebody really took a photo and ano. So, you could argue, no, na at that time, yun na yung pinaka rurok ng humiliation ng pagkatalo, 'di ba? And yet, now, it's really more than a badge of honor, 'di ba? It's really proof positive of how much this man loved his country, 'di ba? Yes. And when he marched towards yung sa Bagong Bayan, gusto siyang pahiyain ng Spanish government, gusto nakapiring yung mata niya na parang presong-preso talaga siya. Hindi siya pumayag. Gusto niya nakikita niya ang mga Pilipino. At more than that, gusto niya makita ng Pilipino ganito paano mamatay para sa bansa. May dignidad. At saka niyayakap ko ito, ganito ko kamahal ang Pilipinas, 'di ba? So yung dinadaanan nating lahat, no, si Governor Chavit, si Manong Chavit, tayo si Congressman Kiko Barzaga, pinatanggal. Pinatanggal, 'di ba? Maraming nagbubuwis ngayon ng buhay. Si Alan Peter Cayetano may pagbabanta sa kanya, Ma'am Lorraine. Pati mga senador na kasama niya kakasuhan. Look at that. Look at that. Isn't that very inspirational? Diba? Tinanggal niyang piring eh. Tapos hindi lang yon, gusto niya na nung binaril siya,
gumawa talaga siya ng effort na matutumba siya ng nakaangat Harap. yung mukha niya, 'di ba? Hindi yung Mm. mahuhulog siyang ganon. Yung mata niya, yung mukha niya ay madadaos-dos sa lupa. Talagang yung monumental effort ng ating national hero, 'di ba? So sa madaling salita, the path that we're trotting on right now, marami nang dumaan diyan, no? Mga bayani natin, no? Marami na hindi ito bagong dinadaanan natin at sila yung nagpakita sa akin kung sa ating lahat paano pag nandito ka na and you find yourself trotting that same path na hindi ka papayag na tatahimik ka, hindi ka papayag na bababuyin ang bansa mo, ang bayan mo, 'di ba? Hindi ka magpapatahimik, ganito 'yon. So sa madaling salita, kaya pala si PRRD ganon. Yung talagang mahal na mahal niya yung mga bayani natin, no? Kasi ano na yan, parang meron na silang love letter sa atin, 'di ba? Ganito yung guidance nila, 'di ba? So in other words, we're standing on the sacrifices of generations of Filipinos. And like Manong Chavit was saying, I've always also felt that this is a badge of honor. What would be a badge of shame would be Win Gatchalian. And those senators, JV Ejercito, yung Cheese Escudero, nakakahiya. There's not enough money in the world to make me join them, 'di ba? Why would I join these people? Nakakahiya, 'di ba, na ganyan. For the record, ganito ang ginawa mo sa Pilipinas kasi yung kagandahan kay Bangag, maliwanag talaga siya kung sino siya. Pag kumampi ka diyan, talagang traidor ka sa bayan, 'di ba? So, yun yung thoughts ko dito. I'm happy very proud for Manong Chavit, no? At lahat tayo na lumalaban, no? Na nakikita ko kasi online talagang palaban talagang Pilipino, Eric. Talagang Oo. At hindi to. syempre dapat ma-transform yung online indignation, yung Yeah, outrage na yan yeah. into direct street Sana, yeah, actions. So, yeah. dapat ganun po siya. Kasi ang mga diktador at mga tiraniko at mga despotiko, yung mga kagaya sa tatay ni Marcos Sr., At si ni Junior na si Marcos. Marcos Sr., Mm, at mga tiraniko at mananakop at mga kolonyalista, mas nanginginig sila kung ang taong bayan ay direktang kumikilos. Diyan po nabubuo ang tinatawag na kolektibong pagkilos sa masamang paglaban. At sa tingin ko doon dapat papunta ang antas na naaabot sa online indignation. And pangalawa, nais nating ipakita dito na mabigat po ang epekto sa mga mapang-api, mapang-abuso sa poder at kapangyarihan kung lumalaban yung inaapi niya. Kaysa naman nagiging punching bag niya lang, tuwang-tuwa sa dyan. Pero like Marcos, kahit anong gawin niya lumalaban ng tao, may mga naninindigan at hindi natatakot sa kanya, mas lalo siyang nanggigigil. Pero lalo din siyang kasabay na natatakot. Bakit? Sapagkat once nagulat at once namulat at tuloy-tuloy na manindigan ng tao, there's no stopping back. Wala na pong magpipigil dyan, mga kababayan. Kasaysayan po natin na nagtuturo dyan. At kaya naman sa araw na ito, walang pag-aalangan, walang pag-alinlangan na ginawa ni Marcos ang pag-amin at ang kanyang deklarasyon na siya talaga ang may pakana sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. At mm, ang mga atake at sabotahe ay nanggagaling sa kanya mm, when he openly recognized na ang leader at ang grupo na kanyang kinikilala sa majority sa Senado ay ang grupo nila Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, ito po ay very dangerous sapagkat the only authority to interpret the correctness, legality, validity, and issue of constitutionality kung tama o hindi. Ang naging desisyon ng 12 na gawin nila ang 12 lang ang pwedeng maging quorum, hindi 13 na nakasaad sa konstitusyon, wala po yan sa poder ni Marcos, Ma'am Lorraine. He is not entitled or authorized para mag-interpret ng batas, lalo pa ng saligang batas. At ang nangyayari ngayon, siya ang nag-interpret ng batas, siya din po ang nagtatakda kung ano ang kanyang pagtingin na beneficial sa kanya patungkol sa mga pangbabaluktot sa batas. Mama, would you react to this open public statement niya sa Araw ng Kalayaan na commemoration? Pinakialaman na naman niya openly, garapanan, ang Senado
at sinasabi niya na parang ito ang tama at ito ang lehitimo, ang grupo ni Gatchalian at ng mga 12 hudas na senador niya, at ang 10 na naiiwan ay mga bogus at mga mananabutahi sa Senado. Yan pong implikasyon ng kanyang ginawa at tinake over na niya ang otoridad ng Korte Suprema to interpret the Constitution and issues related to constitutional issues. Ma'am Lorraine. He no longer makes any pretenses, no? Na meron pa tayong konstitusyon or may halaga pa yun sa kanya. Sinasabi niya openly sinasabi niya kasi talagang bawal sa konstitusyon sa ligang batas yung ginagawa niya. Na sinabi niya na ang Speaker of the Senate President ay si Win Gatchalian. Ang sinasabi ng konstitusyon ay ang Supreme Court ang magde-decide nun. Pero siya mismo, sinabi niya, 'di ba, nakialam siya. Executive siya, bakit siya nakikialam sa legislature? Independent 'yon, 'di ba? Tama. Tapos at parang hindi lang parang inamin niya talaga na yung mga senador na 'yan, no, yung Marcos senador ay talagang mga tuta niya. 'Di ba? So sino yung pangalanan natin yung mga putang nang 'yan? Sige, Si isa-isahin Kiko natin. Pangilinan, si Bam Oo. Aquino, si Risa Ontiveros, yung mga kain-suka yan, no? Lito Magkapatid na Lapid. Tulfo at Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, 5. Yes. Yeah. Tapos ang pinakapasimuno na managmaniobra ng sabwatan at sabotay, Ping Lacson at si Tito Soto, 7. Tapos ang duwag na si Chis Escudero, 8. Ang JV nagpapakilalang good one pero siya naman pala ang tunay na bad one, si JB Ejercito. Ang pilingiro na Senate President pero bugos ang kanyang poder at hindi siya na-determine ng isang majority decision, si Sherwin Gatchalian, 10. Kailan Then, dito ang Eric, kailan dito ang binigyan ng maleta? Si ang Ping nakamaleta Lacson, na kumpirmado, si Tito 3. Soto, Si Tito Soto, si Ping Lacson Tulfo. at si Erwin Tulfo. Ang iba na mga dito sa hindi Insertions. direkta nakamalita pero sa insertion sila. Like itong si Chis Escudero, hinatiran po ito ng cash, hindi maleta, nila Bernardo. At ang barkada niyang may-ari ng isang wine shop sa BGC. Doon ang bayaran. Natambayan din yon. Ang tambayan yun nila Lisa at nila Sandro Marcos at nila Bongbong yung sa BGC na wine shop na yon. No? So si Chis Escudero, 360 million pesos din ang iskandalo sa kanya, Ma'am Lorraine. Yeah, alam nyo, habang sinasabi ni Eric yan, galit na galit ako. No, I'm pretty sure kayo din, no, nagpupuyos yung damdamin ninyo. Panghawakan nyo yan, huwag nyo bibitawan yan kasi pag dumating yung panahon na wala na tayong nararamdaman, ibig sabihin tinatanggap na natin yung kababuyan ni Bongbong Marcos. Napakababoy ng drug addict na to. Ubod ng baboy talaga na ginagawa niya yan. Tapos yung masaklap, I don't know if it's masaklap or maganda, pero you can see the stark contrast between him and PRRD, no? Ang layo, Diyos ko, 'di ba? Sobrang layo. Kaya nakakadiri, nangingilabot ako kasi nagtrabaho ako under PRRD na talagang alam niya yung batas, sinusunod niya, yan yung tinuturo niya sa Pilipino, kailangan sumunod etc. etc., 'di ba? Pero ito napakababoy. So, yan ang if I were you, no, as a people, wag natin itong palalampasin. Lumaban tayo. Lumaban tayo. Hindi tayong hindi pwede lumalaban kapag kaganyan na. Kung hindi, nako po. No? At dahil dyan, Ma'am Lorraine, no, pupuntahan natin itong nangyari na speech ni Marcos. Maliban doon sa binabanggit po ninyo, na ito ay usurpation of the power and authority of the Supreme Court to determine constitutional issues and questions pertaining to very controversial actions related to government function. Ang pwedeng mag-determine po kung sinong tama sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at nila Gatchalian ay ang Korte Suprema. Bagamat wala pang formal petition, Ma'am Lorraine, ay yung isa na nauna na petition ay binasura ng Korte Suprema at hindi tinalakay dahil hindi po yon ang lehitimong petitioner. Ibig sabihin, Ma'am Lorraine, na huyu yun. Huyu. Dahil wala pong legal standing. Requirement po yan sa pagsasampa ng mga petisyon, ang legal standing. For example, ang mag-asawa na nag-aaway, hindi pwede magsampa ng reklamo sa kanilang away mag-asawa at kasal ang hindi sakop ng kanilang agreement sa kasal.
Yan pong ibig sabihin yan. No legal standing ka doon. Ngayon, sa ginawa ni Marcos Jr., nilaktawan niya ito. In fact, dapat ang kanyang statement, I will await for the proper authority from the Supreme Court to determine the constitutional issue regarding this. Dapat patas siya, pero hindi. Sabi mo, Ma'am Lorraine, walang patumpik-tumpik, walang pag-alangan. Talagang he drew the line. At ipinakita niya, he laid down his cards. No? Yan. Kinilala ni PBBM sila Gatchalian sa araw ng kalayaan. So hindi Alam po mo, malaya ang alam Senado. mo, alam mo, Mhm. Eric, no? Tinitingnan ko kasi mga ganyan, no? Na ang aayos ng mga itsura nila, ang poporma, pero napakabababoy ng mga taong yan. O, ayan, Yes, si Win I agree. Gatchalian, walang dangal. Ayan, drug addict yan, magnanakaw, di ba? Oo. So talagang nakakasuka itong pinapanood natin. No, pero yung sa akin, yung kagandahan dito ay yung linaw nung ginawa niya. Kasi maganda pag malinaw eh. Maganda talaga. So, yung kababuyan ni Marcos na yan, for the record yan. No, na Aha. talagang nakialam siya, na wala sa Yes. lugar, no, na ano, talagang inano niya, violate niya ang mga batas natin. No, kasi Mhm. ano, and to me that is a measure of his desperation. Kasi nga I agree. magnanakaw siya yung mastermind eh, siya yung mastermind Oo. ng plunder. So talagang itong tao, tinitingnan natin siya, ano na yan, nanginginig na yan, nginig na yan, kung ano, kaya nga, kung yung mga faux pas niya, yung mga pagkakamali niya, major na, nadapa-dapa na Mhm. siya. Kumbaga, para tayong nanonood ngayon ng, ano, ng slapstick. Paano yan, di ba, madapa-dapa yung Tom and Jerry or something. Yung, di ba, yung Laurel and Hardy na ano, parang Aha. ganun yung pinapanood natin kasi desperadong desperado Ah, siya. Biro mo, kagaya ng bi- Kwan, ng Dumb and Dumber. yun, ganon, Dumb and Dumber and Dumbest. Para siya talagang, ano, measure talaga ng desperation niya. Yeah, Desperadong I desperado na agree. itong magnanakaw na ito kasi na-corner siya. Kamalas Ah, ng USA kasi ang pinili ninyong lapdog ninyo, alila ninyo, eh sobra sa pagkamagnanakaw, tsaka drug oh, addict, tapos ganun din yung asawa, no? So, yeah. at saka yung mga anak, ganun din. Diyos me, wala ba kayong mapiling maayos-ayos, di ba? Ay, the only qualification ni Marcos, ma'am, yung willingness na maging tuta at maging instrumento sa pangudyok ng digmaan at panunulsol sa kontra China na foreign policy ng Amerika na kanyang nilolok at nilamon ng buong buo. That's the only qualification na mayroon siya kung bakit siya binibuild up pa rin ng Estados Unidos, Ma'am Lorraine, mga kababayan. But to think that the US government or the US authorities do not understand kung gaano kalubha at kabulok ang kanyang pagkatao. No. Mm. Kilalang kilala nila ang mag-amang ito, ang pamilyang ito. But for the sake of practical reason, na siya lang ang available na maging tuta nila sa Asia Pacific region, lalo na sa Southeast Asia, Yeah. laban sa China, kinukuha siya. Pero that is an arrangement of convenience, not on the basis of trust. Hindi po yan sa pagtitiwala ng Amerika sa kanya. At pangalawa, doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi po ito first time na nangialam siya at nilamon niya ni Marcos Jr. ang otoridad ng Korte Suprema. Ayan, no, lumaban ng patas sa araw-araw. O, dapat sabihin mo yan sa sarili Huwag mo. Huwag pansamantalahan. pagsamantalahan ang pinaghihirapan ng iba. O, Di ba parang ano? naalala mo, Ma'am Lorraine, Yeah. he did the same. Binastos niya rin ang tradisyon ng Philippine Military Academy. Di ba? Ma'am Lorraine, we How? do not we do not cheat, we do not Yeah. Yeah. lie Kapal or talaga ang mukha. steal and Makapal tolerate ang those who mukha. do Yeah. so. Makapal. He has no Siya pang shame. may gana He nagsabi has nun, no Ma'am Lorraine. shame. And ano yung pinaghirapan ng iba? Siya nga yung Pinaghirapan ng iba daw, magnanakaw, wag nating pinaghirapan ng pakialaman. buong bansa. Yung pinaghirapan na pera ng Pilipino, ninakaw mo. Ikaw Mm. ang magnanakaw dito, ikaw ang mastermind. Oo, Yeah. magnanakaw si Martin Romualdez, totoo yun. Talagang greedy bastard yung hayop na yon. At Mhm. kailangan din siyang parusahan. Pero Dapat. ikaw, yung pinaghirapan ng Pilipino, ninakaw mo. Kapal ng mukha mo, adik ka. Magnanakaw Yes. ka. Talaga. Kasi ma'am, there is no Martin Romualdez na magnanakaw at maging sindikato ang buong kongreso niya at napakahambog na parang walang pananagutan kay bilyon-bilyon ang nilalamon nila sa pagnanakaw na ito kung hindi po kinokonsenti
hindi pinoprotektahan, hindi kinumpasan, at hindi pinakinabangan ni Marcos ang ganyang setup. Martin Romualdez, as an evil operator inside Congress, is a major conspirator of Marcos. So as the wife Lisa Araneta. Wala sila lahat sa kanilang pagiging demonyo sa ginagawa nila na pag-abuso at paglapastangan sa pundot poder ng bayan kung hindi po nila nagagamit at pinapayagan ni Marcos na gamitin sa abuso at katarantaduhan ang kapangyarihan niya bilang presidente. Ma'am Nori. I agree. Totally. No? So, nakaka-upset, Eric. Ang tunay na mga pinuo ay Ay yung totoo yan. Meron nagsasakripisyo siyang ng sinabing sariling tama. interest. Totoo ang sinabi niya dyan. Oo. Pero hindi ikaw yan. Yan, And ikaw he's describing pinaka-opposite. here, Yeah. si Pangulong Duterte. Correct. Pinag-usapan pala niya si Digong. But not himself. Yeah, I agree. Everything Si that he's Digong itong saying, tinutumbok eh. yeah. What he's saying is the exact opposite of who he is, no? Kasi Correct. where do I even start? 'Di ba tumakbo siya para magnakaw sa Pilipino at nandyan siya Oo. para magnakaw, 'di ba? Bitin na bitin Oo. pa siya dun sa trilyones na pinagnanakaw niya. Tsaka ni Katiting wala tayo sa radar ng hayop na 'yan. Wala siyang Wala. concern sa atin. Mhm. Lalo't I lalo agree yung to that. mahihirap. Yung mga nasa radar niya, mga kaibigan niyang oligarkyo, mga kaibigan Yun. niyang adik. Ito ma'am, may sinabi siya, maraming hamon Mm, sa ating kalayaan at kaunlaran. Nariyan ang katiwalian, pagkakanya-kanya, at ang kahirapan na lahat ay nanggaling sa kanyang kanya. sariling kagagawan. Alam mo, totoo yung sinasabi niya, maraming hamon, etc., etc. Hindi mo kaya yung hamon na yan. Bumaba ka na. Wala kang alam. Yes. Ikaw ang nag-cause niyan. Diba? Correct. Ma'am Lorraine, maayos po ang ating legislatura. Sa panahon po ng former government ni Pangulong Duterte, never siyang nakialam. In fact, he was so hesitant. Nag-alangan siya doon sa term sharing between Alan Peter Cayetano and Lord Alan Velasco. He did not like to do it na siya ang mag-decide. Gusto niya kayo mag-decide sa Congress. Hindi ako. It's your internal affairs. Yeah. Pero talagang pumunta yung dalawa sa kanya, Ma'am Lorraine, mga kababayan. But just the same, ang sabi ni Pangulong Duterte, na kung ano inyong gentleman's agreement, I will just respect it. But for me to decide in your behalf and between you, hindi ko yun gawain. At naalala mo, Ma'am Lorraine, Tito Soto was never the man for the Senate presidency na in-endorse ni Pangulong Duterte. But he did not also make it appear na ayaw niya kay Tito Soto. Wala siyang pakialam kung sino ang Senate President, sino ang Speaker of the House, for as long as the programs and directions of the government that he leads will be ma-achieve at nagko-cooperate at maayos ang pagdaloy ng functions ng House of Representatives at ng Senado, maayos ang budget, at hindi tayo nagkakaproblema, wala akong pakialam kung sinong opo dyan na Senate President at Speaker of the House. That's the way Rodrigo Duterte projected himself, as hindi niya sinasakop o sinasakmal ang kalayaan at ang integridad ng hiwalay na branch of government, bagamat kailangan niyang mag-work in cooperation with them. Ma'am Lorraine. He was an excellent executive, Yeah. and he knew his parameters, yung boundaries. So ang concentration, ang focus ni PRRD was in the executive, no? Yan talaga yung alam na alam niya kasi nga excellent executive siya eh. Hindi naman siya yung anak mayaman na adik na naging governor, naging senator dahil lang sa apelyido ng tatay niya, pero pinaka-inutil sa pinaka-inutil. Hindi siya ganon, no? Si PRRD nanggaling sa kahirapan at siya yung boots on the ground. Alam na alam niya yung trabaho, abogado siya, naging fiscal siya na napakatagal, he rose up the ranks. I mean, perfect talaga. I'm so happy no when I served him. I'm so happy now looking back that a lot of us recognized his genius. No, we saw that we're not going to see another Rodrigo Duterte ever again. So talagang lahat kami katulad din niya, hindi kami natulog, hindi kami halos nun talagang one day after the other. No, so parang in other words, parang buti na lang
I didn't take him for granted, and talagang I gave my all because I saw that, he's the kind of president that you should really, really give your all-out support to, no? So, kasi ang galing niya talaga, Eric, sobrang galing ni PRRD talaga. Wala nga ako maisip na may ginawa siyang mali. Except Oh. siguro yung RevGov. Dapat yun, dapat may Kasi RevGov. ayaw niya na beyond this term and without the constitutional authority Yeah, ay gagawa siya ng hakbang ng labas sa saligang batas. Bagamat alam niya na popular, bagamat alam niya na susuportahan ng yeah, taong bayan at ng Armed Forces of the Philippines, but he did not push through. Hindi niya itinulak sapagkat sabi niya, kung hindi yan mandato ko at wala yan sa saligang batas, hindi ko gagawin yon. At yung mga nagtutulak o nag-entertain ng idea ng RevGov o revolutionary government, they were frustrated. Pero ang sagot ni Pangulong Duterte, kung gagawin nyo yan, hindi ko pipigilan at tanggapin ng taong bayan, hindi ko pipigilan, but for me to lead the execution and the establishment of a revolutionary government, I will not do that. So, hindi natuloy kasi nga, yeah. wala siyang explicit order na gawin natin yan, gusto ko yan. Yeah, in Bakit? fact, yeah, Kasi ayaw niya nang manatili sa poder nang hindi yeah. nanggagaling doon sa balangkas ng ibinigay ng batas sa kanya. Yeah. In fact, yun yung parati niyang sinasabi, di ba? Not on my watch. Lagi niya sinasabi. Sa madaling salita, meron siyang katapusan. At saka napaka-graceful nung pag-transfer of power, di ba? Napaka-graceful. And yet, parang for me, when looking back, kasi naman hindsight is 2020, di ba? Yun yung mali. Yun yung mali. Kasi if there was anybody who could have, could have pulled off a RevGov, it was PRRD. Yeah, Kasi the tatanggapin people ng taong trusted bayan him. eh. Yeah, hindi siya hayop sa Oo, kapangyarihan, hindi siya magnanakaw, hindi. excellent executives. Kaya nga natataka ako doon parang pag lagi niya sinasabi, not on my watch, not on my watch. Parang sumasama loob ko kasi, paano pag hindi na ikaw, di ba? Paano yun, you mean to say, on another person's watch, ay pwede na tayong gahasain, di ba? That's how I felt. So, parang, but he didn't, talaga yung RevGov, kasi hindi At siya, sinamantala yun ni Bongbong Marcos Jr. Mm, Ang pagiging tentative ni Sara Duterte while she was on the lead yeah, of all the surveys at least 3 months prior to the filing of candidacy, when she suddenly went back to Davao, yeah, si Bongbong Marcos nagsamantala ng hindi naman talaga siya tatakbong presidente against a yes, Sara Duterte. He was about to fight it out at the vice presidency. Pero nang umatras na si Sara Duterte sa actual filing of candidacy, si Bongbong Marcos at sila Amy Marcos ang lumapit kay Sara upang gamitin ang pagkakataon na magkaroon ng mabigat na political factor using the Duterte political influence. No matter how Rodrigo Duterte did not openly endorse them, but the fact that Sara Duterte later on joined Marcos on his campaign, on his team, it made a lot of difference, mga kababayan. At sino nagsamantala doon sa kagustuhan ni Pangulong Duterte na sundin kung anong termino niya at batas na nakasaad, yun lang, hindi niya sinaklam o hindi niya ginahaman ang kanyang sarili sa kapangyarihan kahit pwede niyang gawin at kaya niyang panindigan, susuportahan siya ng mamamayan. Ang nakinabang sa ganyang attitude at mindset ni Duterte na sundin ang batas, huwag mangginggahaman sa kapangyarihan, kung anong term limit na, ang nikinabang itong kulukoy na si Marcos Jr. Lalo pa, nung naging tentative si Sara Duterte, the presidency was already destined for Sara Duterte. On that time, alam natin lahat yon. Walang pwedeng magdebate yon. Even on the part of Marcos, alam niya yon at alam nila that it was Sara Duterte. Pero ngayon, dahil nagkaroon siya ng oportunidad, sinamantala niya ito. Kasi ang kanyang layunin ay poder at kapangyarihan, hindi para ang bansa ay paglingkuran at ang mamamayan. kaya nga napaka-monumental nung announcement ni Vice Mm. President na tatakbo siya for president, 'di ba? Nanginig ang buong Pilipinas tapos yung stock exchange biglang umakyat kaagad, nag-recover, Oo. no? Agad-agad. Oh, ang Ayan, korupsyon no? ay hindi lamang pagnanakaw ng pera, ninanakaw nito ang oportunidad, dignidad, pag-asa, at sa huli ninanakaw nito mismo ang kalayaan. Yes, Correct. of course. Very good. Because when you exercise governance
on the purpose and intention of corruption, you will use abusive power to cover up and evade accountability. Kaya mawawala ng kalayaan ng tao para ikaw ay singilin. Kaya yan ang nangyayari ngayon kay Marcos, kaso kaliwat kanan. Ginagamit niyang tinatawag na law warfare. Halatigo ng kaso, bend the law o baloktutin ang batas, saklamin ang konstitusyon, tapakan ang korte, at diktahan at sakupin at hawakan sa ilong ang Senado. Mabuti na lang may 10 pang naninindigan na natitira. All of this, yun ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte. Pag nagkurakot ka at nagnanakaw ka, aabusuhin mo ang kapangyarihan. At para maiwasan mong pananagutan, sasakmalin mo ang kalayaan ng mga tao para ikaw ay hindi mapapanagot. Exactly what is happening right now, Ma'am Lorraine. Also, no, the scale of theft is really such that schools have not been built, no? So Yes. you miss that opportunity, that education that our children ought to be having, tsaka farm to market roads, Mhm. at saka yung komersyo, 'di ba, negosyo. Bagsak. Talagang tsaka bagsak yung ekonomiya pagkatapos yung nakipagkaibigan sa CPP, 'di ba? Ano ba ibig Mhm. sabihin nun pag nasa bundok ka? Hindi ka talaga Oo. makakatrabaho nun. All those opportunities to have a peaceful life, wala, it's gone, no? Impyerno ang buhay Correct. ng mga tao. Pero Correct. kinuntsaba niya, Mhm. So really, this corruption of Bongbong Marcos is unforgivable, no? And this is Unforgivable. why we should be fighting at dapat natin ito labanan kasi And remember, Ma'am Lorena, yeah, yung sinasabi ni Inday Sara, sa punto de vista niya bilang pangalawang pangulo, kapag nagnanakaw ang gobyerno sa sariling mamamayan at nililimas niya ang kaban ng bayan, nawawala ang oportunidad sa pagunlad para sa mamamayan at sa buong bayan. Sinabi na sa kanya yan na that the backlog for classrooms, yeah. high school and elementary is 23,000. Pero sa 2024 budget, tarantadong gobyernong ito, na i-deliver nila is only 15 school buildings. No, Out of the 20, classrooms. classrooms. Out of Imagine. the 23,000 backlog, mga kababayan. Tinanggal nila si Sara Duterte, pinalayas nila kasi ayaw niya mag-cooperate na gawa ng parking fund ni Martin at ni Saldico sa utos siyempre ni Marcos at ni Lalisa ng tag 20 billion pesos ang kanyang departamento. Pumalag siya. Inireport niya kay Marcos Jr. Ang sagot ni Marcos Jr., kibit balikat, nada. Nothing. Tapos ang tarantadong pangulo na to na nagpapakilalang siya ang pangulo, siya pang may ganang magsabi na ako nga ang lumaban sa corruption. Ikaw ang lumaban, sinabi nga sa iyo ni Vice President Sara Duterte na ang 20 billion kukunin nila. Ipaparada lang nila sa DepEd and they will not build classrooms. Hindi ko alam anong gagawin nila sa 20 bilyones na yon. Wala lang. Yun na ang last straw ni Sara Duterte, umalis na siya sa gabinete ni Marcos Jr., Ma'am Lorraine. Yeah, correct. At saka yung mga ganyang salita ni Marcos, no, it really just shows his desperation. That's what negative 15 means. Kahit na magsalita ka na magsalita diyan, pinagsasabi mo, wala nang naniniwala kasi Bongbong Marcos bangag, kilala ka na ng tao. Kilala ka na hindi Tama. bobo ang Pilipino katulad mo at ng team mong mga bobo, 'di ba? Hindi kami addict katulad ninyo. So alam namin kung ano Exactly. nangyayari, right? So kasi he thinks that salita siya ng salita siya. Akala niya may naniniwala pa sa kanya. Tama, basahin natin, ma'am. Mm. Hindi po tayo ganap na malaya dahil nakagapos ang ating kakayahan. Kakayahang magsiwalat ng katotohanan, tarantado, ikaw ang gumagapos niyan, kaya ayaw mo magkaroon. Uy, si Rodanto Senate Marcoleta notebook. yan, Eric. Si Senator Marcoleta Ay, yan. Ay, akala ko si Marcos to, ma'am. Sorry. Hindi ko na nakita. Sorry. Okay. Thank you, ma'am, for the reminder. Yeah. Akala ko, salita pa rin ni Marcos, ma'am. Tama po ito ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Ginagapos ni Marcos ang katotohanan dahil takot na takot siyang may pananagutan. At ito po ang nangyayari ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. At sabi ni Senator Marcoleta, ang kakayanang magsiwalat sa katotohanan sa likod ng mga anomalya at malaganap na pagnanakaw sa kaban ng bayan ay nakagapos. And that is true, Ma'am Lorraine. Mantakin mo kahapon, June 11, sa Pilipinas, nagbarikada ang 3 batalyon ng pulis sa labas ng Senado
At nakabarikada din sa loob ang isang batalyon pa ng pulis at mga NBI. Para walang makakapasok, nagdeklara pa si Sherwin Gatchalian ng work from home at lockdown na tumutugma sa gustong senaryo ng gimmick ng pangiintriga ni Matibag, Ma'am Lorraine. So anong tawag doon? Hindi lang nakagapos, nakabarikada. Ang nakabarikada ang katotohanan, Ma'am Lorraine. Yeah, pero yung pagka-desperado niya, is so blatant, 'di ba? At saka yung Mhm. mga senators natin ngayon, no, the brave senators who are standing for our country. Grabe, kasi when it comes to power, no, yung power sa government, no, sila na yung, at least there's somebody up there, mga senators who are fighting for the country. Tapos, hindi lang sila, di ba, buong Pilipinas lumalaban na ngayon. So, Tama. sila na yung mga leaders natin ngayon, 'di ba? Sila na yung pinapakita nila. Kaya nga natutuwa ako for them, very inspiring talaga. At can you imagine? Can you imagine kung lahat ng senators ay katulad nila Bam Aquino, nila Kiko Pangilinan at ni Virus, 'di ba? Kasi that's what we saw. That's what we saw in Congress, At right? ng Walang mga Tulfo tumatayo. brothers. Yeah, yung mga Tulfo, walang tumatayo, 'di ba? So, we're so grateful that may lumalaban para sa Pilipinas na mga senador natin, magigiting na mga senador natin. Pero sa akin, no, yun talaga kung ba't kayo binoto ng tao, no? Tama. Mhm. Milyones ang bumoto sa inyo. Ibig sabihin talaga yung tiwala sa inyo solid, 'di ba? Solid. So Aha. itong mga senador, mga Marcos senators, no, talagang you are betraying your country. Of course. Yung Kaya ma'am, tama tiwala lang ng tawagin taong sila ma'am, bayan. Ayan. Marcos Senators. Yeah, the Okay? Marcos Ma'am, at senators. lumalabas ngayon sa sa balita, tuwang-tuwa itong mga alipores ni Marcos at Romualdez from the House of Representatives sa mga panel of prosecutors na nakakuha sila ngayon ng 12 hudas na mga Marcos senators kasi mukhang ang game plan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ay dudurugin ng todo-todo ang Vice President sa binaluktot na impeachment court trial at hindi makakapalag ang mga senador na magko-question sa naturang hakbang nila Marcos sapagkat minority sila ngayon on plenary numbers 10 versus 12. Kaya kung babaluktutin po ng nila Luistro at nila Terry Coqueridon ang proseso, ang senator judges ni Marcos kasabwat na dyan. At lumalabas po ang pangalan ni Mr. Noted, isang abogado sa titulo pero wala namang kapitapitagang practice, si Kiko Pangilinan. Ang purpose niya lang dyan ay para lang may abogado na siyang magsisilbi, kunwari, na presiding judge para hindi makaupo ang equally brilliant naman niya sa experience at karanasan sa kaalaman kumpara sa kanya, opposite na pagiging matalas ni Senator Alan Peter Cayetano, Ma'am Lorraine. Yun Yeah, po ang game plan kung yeah. bakit itong 12 Judas pinapalakpakan ngayon ng grupo nila Luistro, Ma'am Lorraine. Okay yun, palakpakan nila. Sila lang naman nagpapalakpakan. Ma'am, are Pero you there? yeah, I'm here. Nawala yata si Ma'am Lorraine. I'm here. Can you hear Naghang me? up ba? No, I'm here. Ma'am, nandiyan na. Ma'am, Yeah, I'm balik here. ka ulit, ma'am. Balik. So, di magpalakpakan sila. Yan. Sila lang naman ang Yeah, I can nagpapalakpakan hear eh, you di now, ba? ma'am. Go. Yes, kasi sila lang naman ang nagpapalakpakan, pero pagdating sa taong bayan, kinamumuhian sila. O di magpalakpakan kayo, so what, di ba? Tinitignan ko kasi si Mig Zubiri yung picture. Yari Wala ka ka. ng audio yata, mama.